Mga ginigiliw kong kapatid, kay Jesus, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father Biel. At Happy Easter pa rin po sa ating lahat. Ngayong tayo ay nasa mga nalalabing araw ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At maligayang kapistahan din po ni San Juan Nepomuceno sa ikatlong araw na pagtitipon po natin ngayong ng ating pagnonobena po sa Kanya. Isa pong karangalan na makasama po kayo ngayong gabi na makapagdiwang po ng banal na misa dito po sa inyong parokya sa San Juan Nepomuceno dito po sa Malibay. Ngayon pong araw na ito ay minarapat ko pong pagnilayan natin ang isang bagay na madalas ay alam ko naman po ay mayroon tayo at sana ho ay pinapahalagahan ho ninyo at nating lahat. At ayun po ang biyaya ng isang kasama, ng isang kasapi. Hindi pa man po linggo ng Pentecostes ay pinangako na at maririnig ho natin sa mga susunod na araw ang pangako ni Jesus na isusugo niya ang Espiritu Santo bilang isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Paraclete. No? Kung gusto ho nating bigyan ng imahe na ang paraklito, kasama, katabi. At yung katabing yon, yung parang nagsasabi sa iyo, yung gumagabay sa iyo, tama yan, mali iyan, ito ang dapat sundin mo, umatras ka dyan. Kaya magandang bigyang pahalaga at magandang isipin, isa ba akong mabuting kasama? Sa mga mag-asawa ho dito, no? Kayo ho mga nanay na magdiriwang ho ng Mother's Day bukas, no? Sana ho ay kayo ay mga mabubuting kasama. No? Kayo ho mga tatay, no? Sana ho, no? Kayo ay mabubuting kasama ng inyong mga misis. No? Kasama sa paglilingkod, kasama sa trabaho, kasama sa pag-aaral, kasama sa youth ministry, kasama sa pang-araw-araw na buhay. Oo, kasama ka nga. Pero sino ka nga ba bilang isang kasama? Ano bang ambag mo bilang isang kasama? At balikan ho natin yung mga magagandang nangyari sa atin pong pagbasa. Narinig ho natin na si Felipe ay pumaroon sa kanyang teritoryo sa Samaria upang pangaralan ang mga tao, upang lumago muli ang pananampalataya. At hindi pa ho natitigil doon dahil hindi lang po si Felipe ang pumaroon pa po si Pedro at ang kanyang mga kasamang alagad upang ibigay naman sa kanila ang Espiritu ng Panginoon. Dahil ang isang kasama, ang isang pumapatnubay sa iyo, alam kung ano pa ang para sa ikabubuti mo at sa ikauunlad mo. Sasabihin ng isang mabuting kasama, medyo kailangan mo pang lumago, may kulang pa sa iyo, kailangan mo pang magpakatatag. Kaya ganun po yung ginawa nila sa lupa ng Samaria. Pinalakas nila ang mga loob ng taong ito, pinagaling ang mga taong ito, saka naman nila sinabi at sa kanilang pinaranas na ito pa ang Espiritu Santo para maging masigasig at matatag pa ang inyong buhay. Ganyan ang isang kasama. Sasamahan kanyang tuklasin ano pa ba ang maganda para sa iyo. At syempre dahil nga ikaw ay isang kasama, isang pinapangako mo sa iyong sasamahan ay ang iyong patuloy na pagtutok at pamamatnubay. Isang pangako ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo iiwang mga ulila. I will never leave you orphans. Dahil nga kasama ninyo ang Espiritu Santong ito, alamin ninyo, itatak ninyo sa inyong puso at isipan na kayo ay may kasama sa pang-araw-araw ninyong desisyon, sa pang-araw-araw ninyong gagawin
sa buhay na ito. Dahil ang isang mabuting kasama, hindi nang iiwan. Mabuti ba ho kayong mga kasama? Baka ho nga kasama kayo pero kayo itong numero unong nagdidikta, nagpapainit ng isang maling kwento sa iyong pamilya, sa inyong pong komunidad, sa inyong pong ministry. Mabuting kasama ba kayo o kasama lang kayo kapag ka mayroong pera yung inyong kaibigan, kapag ka may pagkain sa bahay, kapag ka meron kayong mapanggagamitan sa kanila. Pero kapag ka wala ng pera, hindi na magagamit, hindi na masasama, ay withdraw na ako sa pagiging mabuting kaibigan at kasama mo. Hindi ho ganyan na ang isang mabuting kasama. Hindi ganyan ang isang mabuting kaibigan. Ang kasakasama mo ay siyang tumutulay din at sinagsasabi, dadaling kita sa tama at hindi kita iiwan. Mga kapatid, bukas ho ay araw ng mga ina at sa natatanging paraan, ang aming pong pasasalamat sa mga ina sa inyo pong walang kupas na pagsama sa amin. Salamat po sa inyo dahil patuloy kayong sana na nagiging mabuting kasama na nagbibigay sa amin at nagliliwanag sa amin sa kung ano ang tama at ano pa ang pwede naming maranasan sa buhay na ito. O kaya po sa mga kapwa kabataan ko dito, sa mga mister ho ng mga nanay dito, kapag ka medyo nagbanggit ng mga salitang medyo matatalas, may laman at bigat ang mga nanay natin, hindi yan kagalitan, isang sinyalis lang yan na si nanay mabuting kasama. Dahil nakikita niya ano ba ang maganda sa iyo, ano ba ang pangit sa iyo, ano ang tuwid, ano ang hindi tama. At salamat din po dahil hindi nyo kami iniwan. Ninais ninyo na kami ay lumagong hindi nangungulila. At bilang tayo ay natitipon ngayong ikatlong araw ng ating pagsisiyam kay San Juan Nepomuceno, hindi naman po magiging patron si San Juan Nepomuceno kung hindi siya naging mabuting kalakbay ng kanyang bayan. Sa pagkukumpisal niya o sa pakikinig ng kumpisal ng kanyang bayan, hindi lang naman po naroroon si San Juan upang pagaanin ang kalooban ng mga tao. Pero minsan natitiyak ako na si San Juan minsan din ay may tinapik, may binatukan, may nakurot ding puso dahil sa mga tila mahihirap na katotohanan na ikinumpisal ng kanyang mga bayan. Minsan ho, ayan ho ang isang dahilan bakit ayaw nyo magkumpisal. Kasi ho, papagalitan ho ako. Kasi ho, susungitan ho kayo. Ano pong gusto nyong gawin namin sa kasalanan ninyo? Tawanan ho natin. No? Hindi ho. No? Naging mabuti siyang kasama dahil hinarap niya sa kanyang bayan mali ang pagkakaroon pa ng ibang asawa, mali ang hindi magsimba kada linggo, mali ang hindi idangala ang tao, mali ang hindi maging mapagbigay. Minsan, ang mga kasama, kinakailangan nananampal din upang makita natin ang katotohanan. Minsan kasi, kaya lumalapit ang magkakaibigan, hindi na katotohanan ang nagbubuklod sa inyo, ang mas nagiging maunlad sa inyo ay kasakiman natin, chismis ninyo sa bawat isa, kwento dito at kwento dyan. Ang mabuting kasama, hinaharap sa iyo ano ang mabuti para sa iyo. At alam ho natin bilang isang pari, si San Juan ay patuloy na nakilakbay, patuloy na nagkaroon ng pagpabago ng puso dahil hindi niya hinayaang nangungulila ang kanyang bayan. Isang napakagandang katangian ho sana natin ang isang pagiging
mabuting kasama. At sana nga ho, mabubuti tayong kasama. Na nagpapaalaala na ito ang ikagaganda ng buhay, ito ang kalooban ng Diyos, at hindi natin hahayaang mangulila ang bawat isa dahil tayo ay mabubuting mga kasama.